eto na. Nagsalita na po si Tatay Digong, mga ka-PL, kaugnay sa gagawing investigasyon ng ICC sa kanya. Aniya, nakahanda naman daw siyang harapin ang gagawing investigasyon nga nitong ICC. Pero, hindi ho siya magpapahuli ng buhay. Ayan. Handang makipag-rak-rakan po si Tatay Digong. Tatay, wag ho kayong mag-alala. Dahil ang Mindanaoan na mga nagmamahal ho sa inyo, lalo na't mga maisog, hindi man po lalaban, tatay, dahil wala pong kakayahan, pero handa pong magkapit-bisig. Maipagtanggol lang po kayo dito sa mga lintik na ICC. O eto ho, mismo ang pahayag ni Tatay Digong, mga ka-PL. Panoorin po natin sa paglalahad po ni Attorney Harry Roque. Pero bago po natin ito simulan, makikisuyo lang po sa mga kababayan natin na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. O ito na po, panoorin na po natin. Dalawang bagay po ang aking isa sa publiko. Binibigyan ko po ng kumpirmasyon na noong Biyernes, ako po ay nakausap po si dating Presidente PRRD at ang nabanggit niya ay pwede siyang maaresto at anytime. Now, ang statement po niya ngayon ay kung itong warrant of arrest pong to ay galing sa ICC, haharapin niya ang ICC pero hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 years old na siya at okay na siya. So yan po mismo yung text message na nanggaling kay Presidente. No? Attorney, gusto ko lang balikan yung naging text message para at least malinaw sa ating mga kababayan mula mismo kay Sandali po, papasahin ko po word for word. Sandali lang po. Okay. If the warrant came from ICC, he will face them but made it clear that he will never get him alive. Tanda na po, I'm 80 years old, so okay na ako. Yan po ang sabi. Ayan. Pero kumbaga kung merong warrant of arrest ang ICC, sino kaya ang magsisilbi niyan, attorney? Well, wala pong pulis ang ICC. So magsisilbi po niyan ay ang Pulis Pilipino, ang NBI Pilipinas, o di naman kaya AFP ng Pilipinas. Kaya nga po importante yung issue ng pagtutulungan. Bagamat sinabi po ni Presidente for 100th time na hindi siya makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, talaga naman pong kinakailangan magsalita muli ang Presidente dahil si Justice Secretary naman, 3-4 na araw bago yung araw na yon, pinagsabi na makikipagtulungan sila sa ICC sa bisa ng mga resolusyon na ipinasa ng mababang kapulungan. No? So ngayon po, ang gusto iparating ng Presidente, hindi siya po pwede hawakan sa leeg na kahit sino na parang ang banta sa kanyang kalayaan ay ang warrant ng ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC. At linawin lang din natin, attorney, bukod dito sa warrant of arrest na inisyo nga ng ICC na kinumpirma din ng dating Pangulo, ay bubuwagin na rin yung task force. Wala pang warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest po. Ang kinukumpirma lang is may balita siya na anytime may warrant of arrest. So hindi pa po niya kinukumpirma yung issuance of warrant of arrest. Ang sinasabi lang niya is meron siyang report at anytime a warrant of arrest is issued. Meron gagawin ho ba, attorney, na baga may motion po ba tayo, i-reconsider yon? Well, alam niyo naman po, kapag ako'y abogado, hindi ko na po isinasa publiko kung ano yung mga gagawin namin. No? Pero syempre, hindi naman po tayo papayag. Ang pag-aresto ng visa ng warrant of arrest sa inisyo ng ICC, ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, ay illegal po. Ang remedyo po dyan, meron pong remedyo sa batas dyan. Yan po ay habeas corpus o tibang kaya certiorari sa pagkalipagtulungan. Ako po kailangan ng lumipad ngayon. So, isiniwalat ko lang po sa publiko kung ano yung sentimiento ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC. Ayun, maliwanag ang naging pahayag ni Tatay Digong, mga ka-PL, na si
Attorney Harry Roque ang nagpahayag. Kung galing sa ICC ang warrant of arrest, hindi siya magpapahuli ng buhay. So ibig sabihin, kung ang warrant of arrest galing lamang po mismo sa bansa natin, maaaring magpapa-aresto po si tatay. Yan lang naman Ganun lang naman kasimple. Bakit kinakailangan pang gumamit ng ICC para arestuhin siya? At ilang beses na po nating narinig sa kanya na noon nga hindi siya makikipagtulungan Hindi siya haharap. Pero ngayon, haharapin niya na ang ICC. Pero, yun nga, hindi siya magpapahuli ng buhay. Total. Aniya, 80 anyos na ako Matanda na. May mga sakit na. Rakrakan na kung rakrakan. Kumbaga. Ha? Handang makipagrakrakan si Tatay Digong. At ang tanong, mga ka-PL, si Tatay Digong lang ba ang nakahanda? Paano naman ang mga Mindanawan na mga nagmamahal po sa kanya? Hindi man po lalaban dahil walang kakayahan, pero handa siyang ipagtanggol. Sa paanong paraan? Yung simpleng pagkapit-bisig lang, pagkakaisa, harangin itong ICC, wag lang maaresto si tatay. Ganyan po kamahal ng Mindanawan si Tatay Digong. Ayan. At lilinawin ho natin itong mga ipinapakalat ni Sundalong Kanin Trillanes. Kita nyo kung paano niya tayo niloloko. Ilang beses niyang sinabi na di umano meron ng warrant. Nakahanda na, kasado na. Anumang oras, pwede nang iserve. Kaya tuloy ako nagtataka Sabi ko may warrant na pala. Bakit hindi pa iserve yan sa matanda? Ba't puro pa-cute lang kayo sa warrant ninyo? Serve na ninyo. Yun naman pala ang katotohanan, mga ka-PL. Wala pang warrant. Ang sabi lang, anumang oras maaaring lumabas ang warrant at iserve kay tatay. Kita nyo tong Sundalong Kanin na to talaga. Sanay na sanay kayo sa mga exads na mga pagpaparating sa bayan. Katulad ng mga vlogger ni Tamba. Umuwi si Bongbong Marcos galing ibang bansa. Pledge lang ang dala. Sa kanila, nangyayari na. Sa kanila, may itinatayo ng establishment noong mga negosyanteng nais mamuhunan sa bansa. Samantala, wala pa man talaga na dilaw na dilaw talaga ang datingan nito mga vlogger ni Tamba, mga ka-PL. Katulad po ni Trillanes. Kasinungaling nitong mamang ito. Ilang beses niyang sinabi, di ba? Ayabang niya pa. Pananakot sa mga supporter ni Tatay Digong. At mismo kay Tatay Digong na rin, ayan na. Lagot ka. May warrant of arrest na. Anumang oras pwede na itong iserve. Tuloy pati tayo nalanse. Anak ng patola talaga, Alam nyo, mga ka-PL, bakit ganyan ngayon si Trillanes? Nagpapasikat lang yan Nagpapakilala lang ulit yan Baka kasi may planong tumakbo ulit sa senador yan. Gusto ulit maging senador. Baka lang yung mga bali-balita, di umano, tatakbo siyang mayor sa Caloocan. Wag ho kayong maniwala. Hindi ho mananalo sa Caloocan yan. Hindi man po kilala yan sa Caloocan. Ano bang nagawa niya sa Caloocan? O senador nga, wala man nagawa yan. Kaya ganyan siya ngayon kaingay. Kasi baka may plano siyang tumakbo sa pagkasenador. Intindihin po natin yan. At mismong si Tatay Digong na po ang may sabi, si Trillanes, huwag yung pansinin yan. Wala man yan.
May sayad yan eh. O, di ba? O, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Maikli lang po ito. Ang may sabi ho nito, siya. Hindi ko na po babasahin lahat. Dito na lang po tayo sa pinaka-title. Maintindihan naman po natin eh. O, ang sabi niya ha, paninira, walang puwang sa bagong Pilipinas. Sino may sabi? Ayan o, sa baba, ayan o. Oh, siya, di ba? Paninira, walang puwang sa bagong Pilipinas. Teka, Mr. President, kung tungkol po sa bigas ang pag-uusapan, na talaga namang napakamahal, na sinasabi namin lagi na napakamahal ng bigas at mahal ng bilihin, eh hindi naman siguro paninira yon, di ba? Ha? Totoo naman talaga eh, nakikita naman namin eh, ng taong bayan nalalaman, nararamdaman ang mahal na presyo ng bilihin. Hindi paninira yon, katotohanan ho yun. Huwag niyo hong palalabasin na, ay mura na ang bigas. Yung mga nagsasabi dyan na mahal ng bigas, paninira lang yan. Ha? Hindi kami naging sinungaling ngayon. Anong gusto mong sabihin ninyo? Ay, nagmura na yung bigas, 30 na lang, ganon. Kahit ang totoo eh, malapit na mag 60 pesos. May 57 na nga eh, ang kada kilo eh. Ang pinakamura, 52. Yung katigas, pag nasaing mo na, kailangan mong buhusan ng isang katirbang tubig para lumambot. Yon. Walang paninira sa mga sinasabi ho namin, Mr. President. Totoo naman pong mahal ang presyo po ng bilihin. At maraming mga kababayan ho natin ang nahihirapan dahil dyan. Yan po muna ang una ninyong lutasin bago na kung ano-ano mga kapritsyo ninyo. Ayos. Hanggang dito lang po mga ka-PL. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.